Hello. Hello, Enzo. Hello, Sky. Hey, we're done for your recess. We're done eating na. Hmm. Wait for a while for Kyrie. Tingnan natin si Kyrie. Baka pumasok pa si Kyrie. Si Sky nagko-connect pa siya. Wait for a while, Enzo, ha? Naka-close pala kami, teacher. Hello. Nagko-connect pa din si Sky. Last week, and so ano nga yung pinag-aralan natin in Sky? Ano nga yung last week na pinag-aralan natin? It's about our eyes. Hmm. Ano nga to? Enzo, ano ang tawag dito? Eyebrow? Correct. Yung eto. Can't see. I cannot see. This one. Eyelashes? Eyelid. Ah, Eyelids. Yung eyelashes, eto. Bibi yung eyelashes, eto. Hmm. Diba? About our eyes. Yung iris natin. Ano ang tawag dun sa puti sa mata natin, Enzo? Is Escaler. Oh, very good. Escalera. Ay, yung nasa gitna ng mata natin, it's called cold. what? Yung nasa gitna Pupil? ng mata, pupil. Oo, tapos etong nandito sa ano ng pupil, iris. Okay. Iris. Yes. Okay, I will share. And now, I will share. Andyan na si Sky. Pipi, pipi, papa, papa, lupi, lupi, ta, la, 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 morning, morning, morning. Kung last week, ang pinag-aralan natin pinag-aralan natin kahapon yesterday, we learned about our eyes. Now, we learn about our ears. Takpan nga natin ng ears natin. Tingnan nga natin. May naririnig bang sound pag tinatakpan ng ears? No. Wala.
No, di ba? Mahirap ba pag yung ears natin hindi nakakarinig? Hmm? Hirap ba? Mahirap ba? Po. Oh, ano yung madalas natin naririnig na gamit ang tenga? Ano mga naririnig natin madalas gamit ang tenga? Oo, opo. What we hear in our surroundings. Ano yung mga naririnig natin sa paligid natin? Can you give me an example? Paingay. Maingay. Ito ba yun? Oh, oh. Can you give me? Oh. Do you hear sound of your TV? Your cell phone? Oh, di ba? What's this? The dog is barking. I hear someone Ayaw, dogs barking. Di ba? You hear the voice of your classmate and the voice of your teacher, Joanne. Okay? Oh. Sabi dito, we hear some waves. Yung tenga daw natin, hindi yun basta pumasok na karinig. It's have a wave na pumapasok sa tenga natin para makirinig yung ears natin. Sabi niya, may nagbabibrate daw sa tenga natin bago pumasok sa loob ng tenga. There's a wave that will vibrate in our ears and convert the sound waves into the sensation we called sound. Sabi doon, sound waves produced by vibrating object. Pag may tumunog, kunwari yung cellphone nag-ring, ring. Tapos, may wave doon na nagsisend, na nagpo-produce ng vibrating at nagko-convert to sound. Kaya natin naririnig ang sound. So, here is the part of our ears. Ang una ay yung outer ear. Asan ang outer ear nyo? Eto, look the teacher. This is the outer ear. Ayan yung outer ear natin. It's called pinna. It's the part that you can see on both sides of your head. O, both sides of your head daw. These bones move when the eardrum vibrates. O, pag nag-move daw yung bones natin, ibig sabihin, nakakarinig tayo ng sound. At nagta-travel yung fluid, there's a fluid in our ears. Di ba? Na nag-feel sa inner ear natin na pumupunta naman sa eardrum. Ito yun, no? Di ba? Ito yung ating pina. Tapos, may liquid na pumupunta sa loob ng eardrum na nag-membrane sa cover ng ear canal. Ito yung ear canal natin. Ayan, no? Yung ear canal. Ayan daw. Tapos, napupunta sa inner ear. Ayan yung inner ear. At yung, ayan yun, no? The eardrum. Ayan yung eardrum natin, no? Tapos, pumapasok daw sa cochlea natin. Ayan, no? Sa cochlea. Ayan. Pumapasok, kita nyo? May pinagdadaanan siya bago mapunta na naririnig natin yung sound. Ibig sabihin, yung fluid, di ba? Yung sinasabi nating dumi ng tenga natin minsan. Di ba? Yun yung fluid na, pero pag sobrang dumi na ng tenga natin, di ba nakakabingi, kaya nililinis natin. Pero, yung fluid na yan, may fluid na dumadaan sa tenga natin, may fluid na dumadaan sa tenga natin na napupunta sa ear canal.
Then the eardrum, tapos si ossicles, dumadaan siya, pumapasok dyan. At nare-receive ni cochlea. Tapos si cochlea, dumadaan sa brain natin, kaya natin naririnig yung sound. Sabi, it's the part of the ear looks like a shell or a snail. Yung ear daw natin, it look like a shell or a snail. Yung suso, alam niyo yung suso? Parang ganun daw yung tenga natin. Their inner ear has many nerves ending. Marami daw nerves yung ating tenga. The auditory nerves pick up the sound. So, yung auditory nerves daw natin na tinatawag na nagsisend ng message ng sound na pumipick up ng sound na nagdadala sa brain natin. At doon nagsisend ng message na kung ano yung nahihear natin na sound. Kung nakarinig tayo ng music, kung narinig tayo ng drum sound, yun ang umaandar. Diba? Dadaan muna sa... Ilang teacher na na? Ha? Hello? Yan. Uy, And so, ba't nagtatanong ka? Ilang teacher na lang? Oh, isa lang? di ba? Ako na lang ba? Hindi pa. Isa na na teacher. May teacher na pa magtuturo. Meron pa. Oo po. Meron pa. Yes. Oh, di ba? Saan nga unang dumadaan ang sound? Sa outer ear. Yan. Nadaan sa pina. Tapos may three tiny bones daw na meron tayo yung hammer saka stirrup. And anvil found in the ossicle. Dito daw yun, no? Sa ossicle, dito natin makikita yung hammer, stirrup, and anvil found in the ossicle. Tapos yun, nagmo-move yun. Bakit? Okay. Na dumadaan sa tenga natin. So, ibig sabihin, ang dami palang pinagdadaanan ng sound, no? Bago natin siya naririnig. Akala lang natin, pag narinig lang natin yung sound. Yun na yun. Hindi pala, may pinagdadaanan pala siya. At lahat yan, yung parte na yan ay importante. This is important part of the ear. Diba? So, mahalaga ba ang tenga? Nakita nyo, ang daming proseso na pinagdadaan. There is so many process before the sound penetrate to our brain and realize what sound it is. Okay? Then, sabi doon, paano daw natin mapapangalagaan ang tenga? Dapat ba inalagaan ang tenga? Paano nyo mapapangalagaan? How can you take care of your ear? And so, sabi dito, clear your ear regularly with soap and water. You should ask your parent to help you to clean your inside ears. Kasi sabi, ito yung labas. Ito yung pwede nyong hugasan. Pero yung inner ear, di ba, nililinis din yan? So, sino naglilinis ng tenga? Taas ang kamay. Sino? Sino naglilinis ng tenga? Palagi. O, di ba? Pero yung inner ear daw natin kasi it's sensitive. Hindi to laging nililinis. Dapat meron siyang time lang na nililinis natin. Hindi palagi kasi it's sensitive. Sensitive yung loob ng tenga natin. Ha?
Hindi dapat laging nililinis yan, once a week or twice a week, pero hindi dapat araw-araw. Kasi yung fluid na dumadaan diyan ay siya ang nagbibigay ng sound na dumadaan. Kaya may fluid diyan, 'di ba, sabi dun sa ano natin, may fluid diyan kasi siya yung nung sounds papuntang ossicles. Dapat yung tatlong yon, yung hammer, stirrup, and anvil, sila naman yung nagdadala papunta sa eardrums to vibrates. Okay, yung tatlong yan. O, ngayon sabi, do not insert any object inside your ear. You might lose your sense of hearing. O, anong sabi? Dapat ba may nilalagay ng kung ano-ano sa tenga? Oh, bakit hindi? Bakit kaya hindi dapat maglagay ng kung ano-ano sa tenga? Hmm? Bakit kaya? Kasi, sabi nga sensitive yung air natin. 'Pag kunyari, eto nalagyan 'to ng may sinundot ka sa tenga mo, tapos nasugatan nasugatan 'tong tenga mo, masakit yun. Hindi basta-basta gumagaling yun kasi dapat dalhin ka sa manggagamot ng tenga, sa doktor, kapag ganyan. Tapos when your ears hurt, see doctor immediately. O kapag daw masakit ang tenga, pupunta agad sa doktor. When your ears hurt, you must go to the doctor immediately. Sabi dito, lower the volume of the radio or any music player when listening to it, especially when you're using your headset or phones. O dapat daw, pag nakikinig ng music, anong dapat? Anong dapat Wayne, kapag nakikinig ng music? Anyone? No! Low lang. Mahina! Mahina lang. Dapat yung rinig lang ng tenga natin. Kasi 'pag sobrang lakas, anong mangyayari? Anong maaaring mangyayari 'pag sobrang lakas ng sound natin? What do you think? What will happen when your sound is so very high Sakit. volume? Sasakit. Tama si Enzo, sasakit yung tenga natin, para tayong nabibingi, 'di ba? 'Pag sobrang lakas nung sound sa tenga natin, para tayong nabibingi. Kasi ibig sabihin yung eardrum natin, nasasaktan siya kapag sobrang lakas ng sound. 'Di ba 'pag may nasigaw nga, when someone shouting you said, "Please don't shout, it will hurt it hurts." Ear. Oo. Yes, it hurts in my ears. So, sabi dun masakit sa tenga, 'wag sisigaw, 'di ba? Kaya nga dapat hindi tayo sumisigaw. Kapag may kausap, dapat moderate lang yung boses natin, dapat tama lang, dapat yung naririnig lang. Sabi dito, avoid catching cold, germs in throat might go to the ears and cause infection. O sabi niya, wag daw magkakaroon ng ng cough, catching cold. Ano bang madalas nagiging sakit natin? Nagiging problema. Kasi yung tenga at ilong natin ay konektado yan. Pati yung ating dila, yes, that is connected. Pansinin nyo, pag, pag may sipon ka, o nilalamig ka, humihina yung pandinig mo, 'di ba? Pansin niyo yun 'pag may sakit kayo, when you have a fever or something, cough, o whatever, humihina rin yung pandinig natin. Ibig sabihin, ah, nasasaktan talaga yung tenga natin. So, we must take care of our ears. 'Wag dapat magpapasok ng kung ano-ano sa ating tenga. So,
Meron tayong outer ear, middle ear, saka inner ear. Ito yung outer ear, middle ear, at inner ear. Ito yung pinaka-inner, yung cochlea, saka ostial na yan. Yung nasa middle ear, yun yung nandun lang si hammer, si stirrup, and anvil found on the ostial. Dito daw yun. Ayan yung middle ear natin. Tapos, yung inner ear natin, ito na yung part ng cochlea. O, di ba? There is 3 part of the ears. Ano yung una? Outer ear, Outer ear, middle ear, inner ear. inner ear. Yung part ng outer ear ay yung yung pina natin. Yan yung outer ear. Siya yung unang pinapasukan ng ano? Ano yung pumapasok sa tenga natin? Enzo, Sky, Kyrie, ano yung unang pumapasok sa tenga natin? Na sound, di ba? Sabi doon, nagbabibrate muna, wave muna, tapos nagbabibrate, then papasok sa middle ear. Yan, pupunta sa 3 bones, sa hammer, sa stirrup, at sa papuntang, ayan, yung sa ossicle na yan. Sa ossicle na part yun, yung hammer, stirrup, and anvil. Tapos, dun sa bones na yon magbabibrates. Magbabibrates. Then, yung vibration, magta-travel through fluid. Eto, may fluid daw na. May fluid daw na dadaan dyan para mapunta sa cochlea nyo. Tapos, si cochlea, dadalhin niya kay auditory nerves para mapunta sa brain para malaman natin yung ating naririnig. Kaya dapat tayo ay iniingatan natin ang ating pandinig at ito ay mahalaga sa atin, di ba? Oh. Ano nga yung paano nga yung unang pag-iingat natin sa mata natin? Dapat, ano daw dapat natin ginagawa sa tenga? Yung pag-aalaga sa tenga, caring for the ears. Ano daw yung number 1? Dapat Kinaan. dapat nililinis ang tenga. Clean. Pero pag yung inner ear na natin yung lilinisin natin, yung loob, magpapahelp kay mommy or daddy sa parents, any elder, hindi kayo pwedeng, kayo yung maglilinis ng loob ng tenga nyo, ha? Then, dapat do not insert any object on the ear. Oh, sabi dito, you might lose your sense of hearing. Kapag daw kung ano-ano mo yung pinapasok mo sa tenga mo, maaari ka daw mawalan ng pandinig. You might lose your hearing. Then, when your ears hurt, kapag masakit ang tenga, anong dapat ginagawa? What would you do if Doctor. go to the Doctor. Yan, very good, Ate Sky. Go to the doctor immediately. Kapag nararamdaman yung masakit na yung tenga nyo, go to the doctor immediately. Tapos, yung sound, ano dapat ang sound natin when we use headset or listening music? Lower the sound. Lower the sound. Okay, that's very good, Sky. At i-avoid daw natin ang magkaroon ng cold or cough. Kasi, o kaya yung sa throat natin, di ba meron tayong mga sakit sa throat, yung nagkakaroon ka ng ubo, o kaya makati ang throat mo, apektado nun ang ating tenga. Sabi niya dito, you might go to the ears and cause infection. Pwedeng ma-infection yung tenga natin.
Kaya nga, our nose, our mouth, and our ears are connected. You see, pag wala kang panlasa, minsan apektado yung tenga natin, okay? So, ano nga ulit yung tatlong part ng ear? Outer ear, Ear, middle ear, inner ear. very good. Sa outer ear, anong part ang nakakonect doon? Yung, Kyrie, ano nakakonect sa outer? Yung pina, di ba? Yung pina yung nakakonect sa ating hi Kyrie. Saan nga ulit nakakonect ang outer ear? Saang part siya? Anong part dito? Siya yung nasa una. Okay, siya yung nasa unang, ayan yung outer ear natin, siya yung una. Then, ito yung middle ear. Ito yung outer ear. Yan. Tapos, ito yung, ayan, ito. Tapos, yung ating middle ear, anay, banda na dito sa ossicles. Then, yung cochlea, siya yung pinaka-inner ear natin. Si cochlea, anong part nga siya? Saan siya part, Kyrie? Kyrie, may sound ka. Naririnig ko. Ano yung cochlea? Saan part siya? Inner, middle ear, or outer ear? Saan siyang part, Kyrie? Inner ear? Inner. Inner. Very good. Eto, Kunda. ossicles. Saan siyang part? Outer, middle ear, or inner ear? Itong ossicles, saan part siya? Outer, middle, or inner? Ako. Ha? Middle. Middle. Very good, Ate Sky. Etong outer ear, eto yung pina, saan siya? Outer, inner, or middle? Inner. Okay. Outer. Outer. Okay. Miss me, Okay. teacher. Yes. Your excuse and so. Ilang ko. Si CR ka. Go. Okay lang. Go. Go. If you want to go to CR, go lang. Di ba? Sabi doon. So, meron tayo. Hawak niyo yung book nyo. Yung book mo daw ay hindi ba sa bag mo? Dala mo? O iniwan mo? Iniwan ko. Sa school? Sa school. Okay. Sige, okay lang. Okay lang kung naiwan nyo sa school. Sige. Basta, ang middle ear, andun ng ossicles, andun yung hammer, stirrup, and anvil. Yung sa inner ear, nandun yung cochlea, at nandun din yung auditory nerve. Tapos, yung sa outer ear, nandun yung pina. Yan, ito yung pina natin, Ayan, ayan yung pina natin. Ayan. Okay? So, what did you learn about today? Kyrie, what did you learn about today? Lakad ka ng lakad, Kyrie. Ano natutunan mo ngayon, Kyrie? Sa araw na About ito? hearing. About hearing. Tama. Kung paano natin
aalagaan ang ating mga tenga. Dapat tayo ay lagi nating inaalagaan at dapat low lang yung music ng ating ng ating pinakikinggan na kanta that we hear, okay? At dapat ililinis siya, pero hindi dapat palagi. Kung lilinisin yung ating inner ear, dapat ay hihingi ng tulong sa parents. If nararamdaman natin na may something na sa ating tenga or may nararamdaman tayong masakit sa loob, we will call the doctor immediately or say to your parents that your ears is hurt and you must go to the doctor to see what happened to your ears. Okay? And, yan. And now, let's see you all tomorrow. Okay? I'm gonna end this meeting. And I hope, and read. And if you have your book, read your book. So, hindi na muna ako magpapasagot kasi wala si Kyrie na book. Okay? See you tomorrow. God bless. And I will end our meeting today. Okay? I hope you learn a lot to take care of your ears. Okay? And always keep safe. Bye-bye. Bye-bye, Sky. Bye-bye, Enzo. Bye-bye, Kyrie.